Dominant Protector. Credit to the author. 3061-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling sinimulan ni Terence ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery, ang enerhiya sa espasyo ng Jade ay tila natipon ng isang malaking invisible net, at pagkatapos ay mabilis na sumugod sa gilid ni Terence. Ang bilis ng pagtitipon ay napakabilis. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ni Terence ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, nang makumplito niya ang kanyang body refinement at i-circulate ang ikalawang yugto ng Art of Dragon Mastery sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng katulad na epekto. Kaya naman, hindi nag-abala si Terence sa kakaibang phenomenon at nagpatuloy sa pagsasanay sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kasunod nito, naramdaman ni Terence na parang biglang bumukas ang lahat ng acupuncture point sa kanyang katawan, at ang enerhiya na natipon sa Jade Space ay mabilis na dumaloy sa katawan ni Terence sa pamamagitan ng kanyang acupuncture point. Ang sitwasyong ito ay katulad ng dati, ngunit ang ikinagulat ni Terence ay ang enerhiya ay hindi direktang pumasok sa kanyang katawan tulad ng nangyari noong pino niya ang kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay hinihigop ng kanyang mga meridian. Pinalalakas ba niya ang kanyang mga meridian bago siya nagsimulang magtanim? Matapos isipin ang posibilidad na ito, naramdaman ni Terence na ang kanyang hula ay lubos na maaasahan. Ang pakiramdam na ito ay parang ang enerhiya sa espasyo ng Jade ay tumutulong kay Terence na pakainin ang kanyang mga meridian, na ginagawang lubos silang komportable. Sa paglipas ng panahon, pabilis ng pabilis ang ikatlong yugto ng sining ng practitioner, at mas nagiging pamilyar siya rito. Ramdam ni Terence na ang walang katapusang chi sa espasyo ng Jade ay bumubuhos sa kanyang mga meridian ng mas mabilis at mas mabilis. Sa Terence bilang sentro, mas maraming purong enerhiya ang nagsimulang magtipon sa espasyo ng Jade, naghihintay na makapasok sa mga meridian ni Terence. Ramdam naman ni Terence ang pagbabago sa kanyang katawan. Palakas ng palakas ang kanyang mga meridian, at kitang-kita niya na habang pakapal ang kanyang mga meridian, pabilis ng pabilis ang kanyang pag-awit ng kanyang mga sining. Nang huminto si Terence, nasanay na siya sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Hindi nagpatuloy si Terence sa pag-practice. Si Chester at Brandon ay naghihintay pa rin sa kanya sa labas, kung tutuusin. Ang dalawa ay malamang na labis na kinabahan, at kailangan ni Terence na bigyan sila ng ilang oras upang makapagpahinga. Matapos bumalik sa realidad mula sa Jade Space, itinulak ni Terence ang pinto at lumabas. "Boss, tapos ka na bang magpatibay ng mga meridian mo?" sabi ni Chester nang makita niya si Terence. "Oo, tapos na." Tumanggo si Terence. "Nga pala, boss, ano ba talaga itong bagay na ito na nakakapagpa-enhance sa mga meridian?" Gustong itanong ni Brandon noon pa, ngunit hindi pa niya narinig ang pagpapalakas ng mga meridian. Sa madaling salita, mas mabilis ko kayong pinapagaling ngayon. Hindi alam ni Terence kung paano ipapaliwanag, kaya pinasimple niya ito. "Nakikita ko, iyon ay isang magandang bagay." Matapos marinig ito, biglang lumitaw ang hitsura ng realisasyon sa mukha ni Brandon. Tumanggo siya at sinabing, "This is quite useful in a tag team battle." Hehe. Ngumiti si Terence. Nakita lang ni Brandon ang isang bahagi ng mga benepisyo, ngunit hindi niya alam na ang bilis ni Terence sa pag-compress ng energy bomb ay tumaas din ng malaki. Ito ang tunay na mamamatay na sandata sa labanan. Ang sinaunang Fane Clan. Hindi nagtagal pagkatapos uminom ng recover pill si Neil, tuluyan na siyang nagising. Bagamat gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi na maibalik ang kanyang mga braso. Hindi na niya magagamit ang kanyang heaven-defying arts, at ang kanyang mga meridian ay nawasak. Nawala ang lahat ng kanyang lakas, at imposibleng lumipat siya sa isa pang sining ng practitioner. At kaya, si Neil ay namumuhay ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Siya ay gising ngayon, ngunit siya ay nalulumbay pa rin. Tumingin si Orland sa kanyang anak at talagang nadurog ang puso. Hindi niya napigilan ang galit niya. Bakit ligtas na nakabalik si Shalom mula sa pagsusulit, at nakakuha pa ng recovering pill, habang ang sarili niyang anak na si Neil ay baldado? Hindi ba niya kinilala ang isang dog shit boss? Maswerte lang siya. "Neil,
Ano sa tingin mo? Tanong ni Orland, ang kanyang puso ay sumasakit. Dad. Tapos na ako, baldado ako. Sinuri na ni Neil ang kanyang katawan at nakitang wala siyang pinagkaiba sa isang normal na tao. Sa katunayan, mas masahol pa siya sa isang normal na tao dahil wala siyang mga armas. Buti na lang gumaling ang mga sugat mo. At least buhay ka pa. Mas mabuti na yon kesa sa walang malay. Naaliw si Orland. Pero, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Hindi napigilan ni Neil na itaas ang kanyang ulo sa sakit habang sumisigaw ng, "Tay, kailangan mo akong ipaghiganti. Laban sa langit, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti talaga kita." Tumango si Orland at sinabing, "Kung sino man ang gumawa nito sa iyo, babayaran ko sila ng doble. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya, at saang sekta siya galing." Dad, Terrence Ford ang tawag sa lalaking iyon, hindi ko alam kung saang sekta siya galing, pero sa tingin ko solo practitioner siya, pero magkaaway sila noon ni Natoy, kailangan mo lang tanungin si Natoy mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta para malaman kung sino siya. Sabi ni Neil. Terrence Ford. Parang pamilyar ang pangalang ito. Saan ko nga ba narinig? Bahagyang natigilan si Orland, ngunit agad niyang naalala. Tama. Nakilala ni Shalom ang isang boss sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect, ang pangalan niya ay Terrence, at talagang pinalad siya sa ilalim ng kanyang proteksyon, at nakapasa sa pagsusulit. Ano? Sumasali rin si Shalom sa mga pagsubok. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Neil. Gaano katagal akong walang malay? Bakit ginaganap din ang pagsusulit ng Sky Elixir Sect? Laban sa langit, mahigit kalahating taon ka nang walang malay. Bumantong hininga si Orland at sinabing may kaunting simpatiya, kung tungkol sa pagsali ni Fane Shashi sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect, ito ay isang tukana. Handa akong patayin siya doon, ngunit hindi ko inaasahan na babalik siya ng matagumpay. Skema. Nagulat na tanong ni Neil. Oo, hihilingin ko sana sa kanya na kuhaan ka ng recovering pill para gumaling ang mga sugat mo. Originally, ito ay isang imposibleng gawain, ngunit si Fane Shishang, sa ilang kadahilanan, ay sinuwerte sa pagsubok sa Sky Elixir Sect. Nakahanap talaga siya ng isang boss at nakapasa sa pagsusulit ng maayos. Nakuha pa nga niya ang iyong tableta. Sinabi ni Orland kay Neil ang lahat ng nangyari. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Hindi man lang nagpapasalamat si Neil, sa halip ay nagalit siya. Ang sinaunang bahay na si Fane ay nawala ang lahat ng pag-ibig sa pamilya, mayroon lamang mga away. Tama, tatanungin ko siya ngayon din, sino itong si Terrence Ford na ito? Ang Orland at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay konektado. Sa katunayan, ang mga sinaunang sekta na ito ay may ilang koneksyon. Pagkatapos magsalita ni Orland, kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng makalangit na Lord Pure Star. 3,062. Ang Celestial Master na si Patrick ay ang junior brother ng Celestial Master na si Chadrick at Celestial Master na si Chadrick. Siya ay nasa huling yugto ng Sky Class, at lumahok sa pagsusulit sa Ice Palace kasama si Orland noong bata pa siya. Nagkausap sila pagkatapos noon. Heavenly Venerate Pure Star, ako si Orland mula sa Fane family. Ang dalisay na bituin ay dating kaibigan ni Orland, ngunit siya na ngayon ay Sky Class Late Phase, na mas malakas kaysa kay Orland mismo. Kailangan niyang maging magalang sa kanya. Ang makalangit na paggalang ay ang pamagat ng araw-araw at araw-araw na mga alagad ng sekta. Dati ay tinawag ni Orland na purong bituin ang langit na paggalang na purong bituin, ngunit ngayon, kailangan niyang tawagin siyang makalangit na paggalang upang ipakita ang paggalang. Oh, si Master Miller pala. Anong problema? Tanong ng makalangit na kagalang-galang na si Patrick. Ganito, balita ko may kaaway si Natoy na tinatawag na Terrence Ford, kilala mo ba siya? Tanong ni Orland. Terrence Ford. Bahagyang nagulat si Heavenly Venerate Pure Star, ngunit agad niyang naalala kung sino si Terrence Ford. Oh, so ang Terrence Ford na sinasabi mo ay si Terrence. Terrence Ford ang kanyang alias. Anong meron? Si Terrence Ford ay si Terrence. Nagulat si Orland matapos marinig ang sinabi ng Pure Star Heavenly Venerate. Sigurado ka?
Oo, tama, alam nating lahat ang tungkol dito. Ano, kilala mo si Terence? Tanong ng makalangit na kagalang-galang na si Patrick. Hey! Terence Ford, si Terence. Galit na galit si Orland kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, wala, nagtatanong lang ako. Salamat. Ay, sige. Kung wala nang iba, I'm hung up. Ang purong star primogenitor ay walang oras na mag-aksaya kay Orland, siya ay kalahating hakbang na lang mula sa Sky Class Lake Phase Peak. Kapag nagawa na niya, magkakaroon siya ng pagkakataong maabot ang buong bilog, at pagkatapos ay makakakuha siya ng bahagi sa plano ng isla ng Sky Class. Madilim at nakakatakot ang mukha ni Orland pagkatapos niyang ibaba ang tawag, at narinig din ni Neil ang sinabi niya. Agad siyang nagtanong. Tay, sinasabi mo na si Terence Ford ay si Terence. Ang amo na kinilala ni Shalom. Tama, siya na. Oo. Tumango si Orland. Hindi magsisinungaling sa akin ang Heavenly Venerate na si Patrick. Parang siya iyon. Moherf asterisk hacker. Bakit tutulungan ni Terence si Shalom at maging boss niya, at atakihin ako sa pagsubok? May kasunduan ba siya kay Shalom? Galit na galit si Neil, lagi siyang nagsaselo sa puso ng isang Ginoo. Sino ang nakakaalam? Ngunit hindi ko pababayaan si Shalom ng madali. Ihaharap ko ito sa pagpupulong ng pamilya at ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Oo, sabi ni Orland. Bagamat tinanggal na ni Shalom ang kanyang posisyon bilang tagapagmana, hindi ito garantisado. Isa kang baldado ngayon, at kung biglang magdesisyon ang lolo mo na ibalik ang kanyang posisyon bilang tagapagmana, magiging problema ito. Tama, ang mga bagay na hindi ko makukuha, hindi ko hahayaang makuha ni Shalom. Tumango si Neil at may galit na sinabi, Tay, kailangan mo akong tulungan na harapin sina Terence at Shalom, galit na galit ako sa kanila. Neil, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti talaga kita. Tumango si Orland. Ngayon, dalawang malaking bagay ang nangyari sa bahay ni Fane. Ang una ay nagising si Neil. Ito ay dapat na maging isang masayang kaganapan para sa bahay Fane noong sinaunang panahon, ngunit nang malaman nila na ang amo ni Shalom na si Terence, ay ang lumpo kay Neil, naging mabigat muli ang kanilang kalooban. Itay, ang pagtawag ng tula kay Terence bilang amo, ano ang pagkakaiba niyan sa pagtawag sa magnanakaw bilang ama? Iyan ang taong lumpo laban sa langit, ang kaaway ng ating sinaunang pamilyang Fane. Si Orland ang unang umatake. Kumunat ang noo ni Timothy. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na bubuo sa puntong ito. Ang affairs ng pamilya Fane ay nawawala sa kanyang kontrol. Una, ang posisyon ni Shalom bilang tagapagmana ng Young Master ay inalis, na naiwan sa kanya na walang kapangyarihan na baguhin ang anuman. Ngayon, talagang inilagay ni Orland si Shalom sa isang mas hindi magandang posisyon. Nahuli siya sa kawalan. Noong una, binalak ni Timothy na makipag-usap kay Old Master Fane tungkol sa pagpapanumbalik ng posisyon ni Shalom bilang tagapagmana ng Young Master. Pagkatapos ng lahat, si Shalom ay ang tanging ikatlong henerasyong direktang inapo ng sinaunang pamilyang Fane. Kung hindi niya ito gagawing tagapagmana ng Young Master, hindi matutuloy ang pamilya Fane. Ngunit ngayon, si Orland ay lumikha ng isang iskandalo na si Timothy ay walang magawa, pinutol ang ruta ng pagtakas ni Timothy. Tumingin si Timothy sa kanyang anak, si Shalom, na may galit na hitsura. Galit na galit siya. Sa lahat ng tao, kailangan mong harapin ang kaaway ng pamilya Fane. Hindi ka lang ba naghahanap ng gulo? Third Tito, medyo malayo na ang pupuntahan mo. Paano ko makikilala ang magnanakaw bilang tatay ko? Gaano man kabait si Shalom, kailangan niyang pabulaanan ang mga salita ni Orland, lalo na kapag si Terence ang nasasangkot. Una sa lahat, kung hindi dahil kay Terence, namatay na sana ako sa pagsubok sa Sky Elixir Sect. Tumulong siya laban sa langit para makakuha ng recovering pill, ito ay kabayaran para sa laban ng langit. Compensation. Against the Sky was now a cripple, how was he going to compensate? A single recover pill was enough to compensate. Are you kidding me? Shalom, are you out of your mind? How is this the same? Galit na sabi ni Orland. Orland, tama ang tula.
Pinilayan niya ang isa sa aming mga alagad ng pamilya Fane at iniligtas ang isa pa sa panahon ng paglilitis. Tayo na ngayon. Sa wakas ay nakabuo si Timothy ng isang plano. Si Defiantly at Shalom ay parehong inapo ng aming bahay, at kami ay isang nilalang. Kung gusto mong problemayan si Terence dahil sa mapanghamon, hindi ba't ibinabalik mo ang kabaitan ng may puot? Paano titingnan ng iba ang ating sinaunang pamilyang Fane? Ito. Nawala ng masabi si Orland. Hindi niya akalain na ituturo ni Timothy ang problema mula sa pananaw ng pamilyang Fane, at ngayong totoo na, wala na siyang paraan para pabulaanan. Okay, stop fighting. This is a life for a life, right? Besides, tinulungan ni Terence si Shalom na kumuha ng recovering pill para makain. Kalimutan na lang natin ito sa ngayon. Ikinaway ng matandang lalaki na si Fane ang kanyang kamay para itigil ang pagtatalo. Alam niyang naghihingalo na si Neil, at nag-iisang apo niya si Shalom. Kung papatayin niya siya, ano ang mangyayari sa bahay ni Fane? Oo. Sina Orland at Timothy ay parehong sumang-ayon. Dahil ang matandang Master Fane ay nagsalita, ito ay naayos na. Hindi masaya si Orland, ngunit wala siyang pagpipilian. Makakabalik lang siya sa kwarto ni Neil. 3,063. Dad, kamusta? Pinalayas ba nila si Shalom sa bahay ni Fane tapos pinaputukan si Terence? Umaasang tanong ni Neil nang makita si Orland. Neil, it's not as simple as you think. Your lolo just said that it's a life for a life. With that, inulit ni Orland ang sinabi ng kanyang lolo kay Neil. Hindi tanga ang lolo mo. Alam niyang si Shalom lang ang natitira sa ikatlong henerasyon ng pamilya Fane. Master Fane, para harapin si Shalom, kahit na ano, tinutulungan tayo ni Terence, at kung hindi pumayag ang lolo mo, hindi ako makakapagpadala ng malaking grupo ng mga masters para harapin si Terence. Shalom, galit na galit ako. Neil gritted his teeth, but after a while, his eyes light up. Dad, tell me the truth. May iba ka pa bang anak bukod sa akin? Ikaw. Alam mo lahat. Tumigil si Orland, nakatingin kay Neil na nagtataka. Oo, alam ko na ang tungkol dito, ngunit hindi ko ito sineryoso. Kung tutusin, gusto mo akong sanayin na maging kahalili ng pamilyang Fane, at ang anak mo na iyon ay malamang natulungan ako sa hinaharap, hindi ba? Tama. Si Ranier ay isang martial arts fanatic at walang pakialam sa kapangyarihan ng pamilya. Siyempre, posibleng hindi pa siya nakakakontak sa level na ito. Sa puso niya, isa lang siyang ulila na pinasok ko, kaya natural na ayaw niyang makipag-away para sa kahit ano. Tumango si Orland. Kung uupo ka sa posisyon, hindi ko lang siya sasabihin sa kanya ang totoo, I'm prepared to him the position. Maging isang elder ng pamilya Fane para tulungan ka. Dad, you don't have to explain this. Naiintindihan ko na. Ngayong wala na akong silbi, siguradong hindi ko na kayang ipaglaban ang posisyon ng young master. Pwede ba nating hayaan ang anak mo ang pwesto? Sa anumang kaso, ayoko lang makitang magaling si Shalom. Sabi ni Neil. Ito. Maliban na lang kung mayroong isang bagay na maaaring maging dahilan upang hindi makabalik si Shalom, kung hindi, ang mga bagay na ito ay hindi isang malaking bagay. Bumantong hininga si Orland, mahirap. Bagamat si Terence ang nanakit sa iyo, siya si Terence at si Shalom ay si Shalom. Bagamat si Terence ay ang amo ni Shalom, sila ay dalawang tao. Walang paraan para sisihin si Shalom. Nagdilim ang mukha ni Neil matapos marinig ang mga salita ni Orland. Totoo na mahirap kaladkarin si Sasha pababa ng mag-isa, ngunit ayaw niyang bitawan ito. Sumali siya sa pagsubok sa Ice Palace dahil gusto niyang manalo kay Shalom. Nakita niya si Shalom bilang kanyang mortal na kaaway mula pa noong bata pa siya, ngunit wala siyang nararamdaman para sa kanyang kapatid sa ama na hindi pa niya nakilala noon. Mas gugustuhin niyang hayaan siyang kunin ang posisyon kaysa hayaang magaling si Shalom. Higit sa lahat, kasabwat ni Shalom si Terence. Hindi naniniwala si Neil na hindi alam ni Shalom na si Terence ang nakasugat sa kanya, ngunit inilihim ito ni Shalom at hindi ito iniulat. Kahit na nabunyag ang katotohanan, pinrotektahan pa rin niya si Terence. This made Neil very angry. Dad, no matter what, I don't want Shalom to have a easy time.
Mas mabuting sira si Jade kaysa buo ang tiles. Laban sa langit, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ito ay hindi isang bagay ng kumpletong paglipol. Kahit nasubukan namin ang aming makakaya upang hilahin siya pababa, wala kaming bargaining chips. Paanong ayaw ni Orland na matapos ang Shalom? Hanggat tapos na si Shalom, malamang na hindi magkakaroon ng puso si Timothy na ipagpatuloy ang pag-upo sa posisyon ng Young Master. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi ba ang posisyon ng Young Master ay nasa mga kamay ni Orland? Gayunpaman, kahit na ito ay isang magandang ideya, walang paraan upang mapagtanto ito. Matalino si Old Master Fane, at mahirap ipadala si Shalom sa ika-18 na antas ng impyerno na may normal na sitwasyon. Dad, I have an idea. Biglang kumislap ng malupit na liwanag ang mga mata ni Neil. Ano ito? Bahagyang nagulat si Orland. Kung mamamatay ako, hindi na makakabangon muli si Shalom. Neil gritted his teeth. I don't want to live, but Dad, you have to be cruel. Nilalason mo ako tapos sisisihin mo si Shalom. Sa ganitong paraan, kahit pagdudahan siya ni Lolo, sapat na ang krimen ng pagpatay sa sarili niyang kapatid para mawala ang pagkakataon niyang maging tagapagmana. Neil. Ikaw. Dilat ang mga mata ni Orland. Hindi niya akalain na magiging baliw si Neil para gamitin ang pamamaraang ito para i-frame si Shalom. Masyado lang siyang mabisyo. Ginamit niya ang sarili niyang buhay para saktan ng iba. Dad, wala ka nang dapat sabihin. Nakapagdesisyon na ako. Sabi ni Neil sabay wave ng kamay. I'm already a cripple anyway. If I can die a worthy death at tanggalin si Shalom, then I'll be satisfied. Neil, kailangan mong intindihin na kahit mamatay ka, hindi mo masisisi kay Shalom. Kahit nalason ka, hindi naman dahil sa sobrang siklak pellet, kaya bakit mo siya sinisisi? Kung hindi mo hawakan ng maayos, baka mawalan ka ng buhay sa walang kabuluhan. This is not worth it. We should take a long time to plan. Napaawang ang bibig ni Orland na baliw na si Neil, hanggang sa puntong gagawin niya ang lahat para sa paghihiganti. Hehe. Dad, isipin mo, kung pumunta si Shalom sa akin at kinuha ko ang lason, tapos sumigaw ako, Shalom, bakit mo ako nilason? Pinapante ka ba ni Terence? Ano ang magiging epekto? Pagdating ng panahon, kahit hindi maniwala si Lolo, maghahinala na siya, nakangiting sabi ni Neil. Baka wala na si Shalom na maging tagapagmana. Pagkatapos, maaari mong itulak ang kapatid kung iyon na hindi mo pa nakikilala. Sigurado akong matutuwa si Lolo na hayaan siyang maging tagapagmana ng Young Master, di ba? Ito. Ngunit sa ganitong paraan, laban sa langit, ang iyong sakripisyo ay masyadong malaki. Lahat ng mga benepisyo ay kinuha ng Ranier at ako. Ang iyong kamatayan ay sadyang hindi katumbas ng halaga. Medyo naantig si Neil, ang mag-ama ay parehong malupit. Bakit hindi? Makukontento ako basta tapos si Shalom. Itay, pagkatapos kong mamatay, kailangan mo akong tulungan na makaganti kay Terence, patayin siya at hayaan akong mamatay sa isang karapat-dapat na kamatayan. Sabi ni Neil. Sige, pangako ko sayo. Kinagat ni Orland ang kanyang mga ngipin at tumango. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang guluhin ang reputasyon ni Shalom, at pagkatapos ay alisin si Terence. Mabuti naman. Isang nakakagaan ng ngiti ang pinakawalan ni Neil para siyang si York Shan, isang practitioner na nawala ng lakas at hindi na makapagpatuloy sa paglilinang. 3,664. Kung gayon ay walang kahulugan ang pamumuhay, at ito ay magbubunga ng ilang baluktot na kaisipan. Si Neil ay dapat na nasa mesa para sa hapunan pagkatapos niyang magising, at ang hapunan ay inihanda upang ipagdiwang ang kanyang paggaling. Gayunpaman, wala siya roon ng punong-puno ng mga pinggan ang mesa. Si Orland, sa kabilang banda, ay lumakad na may pag-aalala sa kanyang mukha. Pare, Against the Sky is not in a good mood. Nabali ang braso niya at hindi na niya kayang magtanim sa langit. Medyo nagilty siya at hindi naglakas loob na lumapit para kumain. Oh! Bahagyang natigilan si Old Master Fane at sinabing, ano ba ang dapat ikakonsensya? Orland, subukan mong hikayatin siyang muli. Kahit wala ang kanyang mga braso, nakakapag-practice pa rin siya ng pisikal na sining.
Ang aming sinaunang pamilyang Fane ay makakahanap pa rin ng ilang pisikal na sining at mga pag-awit, at pagkatapos ay magagawa pa niya ito. Ang mga salitang ito ay talagang medyo walang laman at mapatla. Kung walang braso, kung nagpatuloy siya sa pagsasanay bilang isang pisikal na estilo, anong antas ang maaari niyang maabot? Dagdag pa, si Neil ay lumampas na sa pinakamabuting edad para magsanay ng pisikal na sining kahit na gawin niya, hindi siya makakamit ng marami mabuti para sa pagpapalakas ng kanyang katawan, ngunit mahirap para sa kanya na tumuntong sa ginintoang klase. Si Uncle Fredo ay may 2 kamay at nagsanay sa loob ng maraming taon, ngunit isa pa rin siyang Golden Class Master. Maiisip lamang ng isa kung gaano kahirap magsanay mula sa loob palabas. Kaya naman, mapait na ngumiti si Orland. Pare, sinubukan ko siyang hikayatin, ngunit siya. Natatakot siyang pagtawanan siya ng tula, kaya. Paano ko naman siya matatawa? Bahagyang natigilan si Shalom. Paano ito, mga awit, humayo ka at manghimok laban sa langit? Nag-isip sandali si Old Master Fane at sinabi. Sige. Hindi naghinala si Shalom habang naglalakad siya palabas ng dining room at patungo sa kwarto ni Neil. Kumatok siya sa pinto at sinabing, heaven-defying, it's me. Oh, pinsan, pasok ka. Hindi nakalock ang pinto. Sabi ni Neil. Itinulak ni Shalom ang pinto at pumasok sa kwarto ni Neil. Magsasalita pa sana siya ng ilang salita, na pagtanto niyang namumula ang mukha ni Neil. Heaven-defying. Your face. Nagulat si Shalom at mabilis na nagtanong. Pinsan. Ayos lang ako. Kakagising ko lang, kaya medyo naiinitin ako. Kinuha ni Neil ang lason, at nagkalkula siya kung kailan siya mamamatay. Nasa kanya ang panloob na lakas ni Orland upang makatulong na sugpuin ito, kaya magtatagal bago magkabisa ang lason. Oh, I see. Tumango si Shalom. Kung nagising lang si Neil, tama na ang mukha niya. Ang mga taong kakagising lang ay karaniwang pulang-pula ang mukha. Pinsan, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagawa kong linangin ang divine skill na lumalaban sa langit at ako ang pinakasikat na tao sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Fane. Naiinggit ka na ba sa akin at gusto mo akong patayin? Tanong ni Neil. Paano ito posible? Kung mas makapangyarihan ka, mas magiging masaya ako. Ang kaunlaran ng ating pamilya ay hindi lamang sa isang tao, kundi para sa lahat. Kapag malakas ang lahat ay matatawag tayong sinaunang pamilyang Fane, kung hindi, tayo ay mga buhong na magsasaka. Umiling si Shalom at mariing sinabi. Ganun ba? You sure are selfless. Mukhang inaasahan na ito ni Neil kay Shasha. Gayunpaman, pakiramdam ko hinihintay mo akong magka-problema. Kapag may problema ako, maayos mo na ang posisyon, di ba? Neil, paano ka makakapag-isip ng ganyan? Kung talagang gusto kong may mangyari sa iyo, bakit ako magtetake ng risk para tulungan kang makuha ang magandang siklet pellet? Umiling si Shalom. Hey, mahirap sabihin. Namula ang mukha ni Neil at naubo. Shalom, pinsan ko, alam mo na si Terence ang nanakit sa mga tao ko, pero tinatawag mo pa rin siyang boss. Anong balak mo? May lakas ng loob ka bang sabihin na hindi mo alam ang tungkol dito? Natahimik si Shalom. Tama, sinilalam niyang si Terence ang nanakit kay Neil, pero alam na alam niya ang pagkatao ni Neil. Kung hindi muna siya matigas ang ulo, hindi sana siya nasugatan. Gayunpaman, bilang isang miyembro ng pamilya Fane, paano niya masasabi iyon? Ayos lang, wag na nating pag-usapan to. Bro, ikuha mo ako ng isang basong tubig, nauuhaw ako. Sabi ni Neil sabay turo sa baso sa mesa. Sige, sabi niya. Tumango si Shalom at dinampot ang baso sa mesa. Wala akong mga kamay, kaya kailangan kong umasa sa iyo upang pakainin ako. Sabi ni Neil. Hindi yun problema, hinawakan ni Shalom ang tasa at maingat na inilagay sa bibig ni Neil, hinayaan siyang humigop. Gayunpaman, pagkaubos ni Neil sa tubig, ikinaway niya ang kanyang kamay, senyales na siya ay sapat na. Ibinalik ni Shalom ang tasa, ngunit bago pa siya makatalikod, nakarinig siya ng "pak" na tunog. Iniluwa niya ang isang malaking subo ng dugo, na bahira ng pula ang kumot at kumot. Tumalsik ang dugo sa sahig. May lason ng tubig. Pinsan, bakit gusto mo akong saktan? Ah! Alam ko, dapat si Terence yun.
Sinabi ni Terence na paalisin mo siya, di ba? Sigaw ni Neil. Ay! Against the heavens, what are you talking about? What's wrong with you? Nagulat si Shalom. Shalom! Pinatay mo ako. Hindi pa ako tapos sayo. Namilog ang mga mata ni Neil at namatay siya. Napakalakas ng boses ni Neil, at sa hindi kalayuan, sa silid kainan ng pamilya Fane, malinaw niyang naririnig ang lahat. Nagbago ang mukha ni Orland Fane, nagbago ang mukha ni Timothy Fane, at nagbago ang mukha ng matandang si Fane. Nagmamadali silang tatlo sa kwarto ni Neil, habang si Shalom ay nakatitig sa patay na katawan ni Neil. Paano namatay si Neil? Bakit siya namatay pagkatapos uminom ng isang subo ng tubig? Neil, anong meron? Unang sumugod si Orland sa silid at nakita niya si Neil na nakahiga sa kama at puno ng dugo ang bibig. Mabilis niya itong niyakap at galit na sinabi, Neil, ano bang problema mo? Bakit kasamo ka ng dugo? Tula, anong nangyayari? Tumakbo rin si Timothy sa silid, nakatingin kay Shalom at sumisigaw. Pare, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Defiantly said he wanted to drink water, so I gave him a cup of water. After he drank the water, he vomited blood. Shalom was a loss. Ang mga bagay ay nagulat sa kanya, at siya ay nahuli. Orland, ang aking pakikiramay. Laban sa langit ay umalis na. Lumakad ang matandang Fane upang tingnan ang kalagayan ni Neil, at nalaman niyang patay na siya. Alam niyang wala na siyang magagawa, kaya bumantong hininga siya at sinabi kay Orland. Ano? Umalis na si Heaven defying. This is impossible, this is absolutely impossible. Si Orland ay sobrang emosyonal. 3,065. Halos maluha ang boses niya. Against the sky was fine just now. Bakit ang bilis niyang umalis? How was this possible? I don't believe it. I don't believe it. Medyo napahiya si Shalom. Namatay si Neil sa harap niya. Bagamat wala siyang pananagutan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maingat lang niyang nasabi, tama, pangatlong tiyuhin. Dapat nating alamin kung ano ang mali sa pagsuway sa langit ngayon. Shalom, sabihin mo sa akin, pumatay ka ba ng mapanghamon? Pinandilatan ni Orland si Shalom at nagtanong, narinig namin ang mapanghamong sumigaw ngayon. Huwag mong ipagkaila. Sabihin mo sa amin, pumatay ka ba ng mapanlinlang? Dahil sa tanong ni Orland, napalingon ang matandang master na si Fane at Timothy kay Shalom. Medyo nalilito din si Old Master Fane. Narinig na niya ang mga salita ni Neil noon, kaya gusto niya makita kung ano ang sasabihin ni Shalom. Para naman kay Timothy, bagamat naniniwala siya na hindi maaaring si Shalom ang pumatay kay Neil, ang problema ay walang naniniwala sa kanya. Third Tito, huwag kang masyadong mabalisa. Paano ako makakapatay ng mapanghamon? Mapait na ngumiti si Shalom at sinabing, laban sa langit ay gustong uminom ng tubig, kaya kinuha ko siya ng tubig. Sinong nakakaalam? You mean to say that against the sky died on his own? It's not related to you. Matigas na tanong ni Orland. Ito. Pangatlong tiyuhin, ang ibig kong sabihin ay, hindi ko alam kung gaano kalaban ang namatay, ngunit tiyak na wala itong kinalaman sa akin. Sabi ni Shalom nang may katiyakan. Walang relasyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo dahil lang sa sinabi mo? Naniniwala lang ako sa mga salita ng anak ko. May lason daw ang tubig at ikaw ang nanakit sa kanya. Ngumisi si Orland at tumingin kay Old Master Fane. Pare, ano ang parusa ni Shalom sa pagpatay sa sarili niyang kapatid? Timothy, ano sa tingin mo? Sumakit din ang ulo ni Old Master Fane. Hindi siya detective, kaya hindi niya masabi kung sino ang tama at kung sino ang mali sa bagay na ito. Hindi dapat ikalat sa publiko ang maruming paglalaba, at wala siyang mahanap na makakalutas sa kaso. Maaari lamang siyang magtanong sa iba batay sa kanyang sariling opinyon. Orland, sabi mo may lason ang tubig. Ibig bang sabihin, ang lason sa tubig ay siguradong galing sa tula? Hindi kaya original na lason ang tubig? Tumingin si Timothy kay Orland at nagtanong. It's poisonous. How was this possible?
Sinasabi mo ba na mamamatay ako sa pagkalason sa tubig? Mabangis na tanong ni Orland. Ang hirap sabihin. Umiling si Timothy. Hindi ko sinabi iyon. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kahit isang mabangis na tigre ay hindi kakainin ang kanyang mga anak. Paano ko sasaktan ang aking anak? Ako ay may kapansanan. Timothy, sinasabi mo na maaari mong lasunin si Shalom hanggang sa mamatay, at magagawa rin ni tatay sa amin. Galit na tanong ni Orland. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang si Fane. Alam niya ang personalidad ni Orland. Hindi imposible para kay Orland na patayin si Neil at itulak ang sisi kay Shalom para makamit ang layunin ng pagsugpo kina Timothy at Shalom. Pagkatapos ng lahat, lihim na ginagawa ni Orland ang mga bagay na ito sa lahat ng mga taon na ito. Bagamat walang sinabi ang matandang Master Fane at pumikit dito, alam niyang may kakayahan si Orland sa anumang bagay. Nakipagsabuatan siya sa asawa ni Timothy, sinaktan ang unang pag-ibig ni Timothy, at paulit-ulit na ipinatong ang kanyang mga kamay sa iligal na anak na babae ni Timothy. Alam ni Old Master Fane ang lahat ng ito. Gayunpaman, hindi niya kaya at wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Ang isang pamilya ay nangangailangan ng kompetisyon upang umunlad. Kung walang kompetisyon, walang pakiramdam ng krisis. Bukod dito, ang asawa ni Timothy ay may makapangyarihang background, siya ang panganay na anak na babae ng isang sinaunang pamilyang Dorian. Ang sinaunang pamilyang Dorian ay mas malakas kaysa sa sinaunang pamilyang Fane, kaya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Dorian ay palaging isang malakas na pag-iral sa pamilyang Fane. Kahit na ang matandang Master Fane ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, tama ang lahat, at si Shalom ay isang sospek, ngunit sa mata ng matandang Fane, si Neil ay isang sospek din. Ilagay mo rito ang tasa ng tubig. Dumating si Shalom mamaya. Orland, may dahilan ako para maghinala sa iyo. Kung naglagay ka ng isang tasa ng lason na tubig dito ng maaga, maaari mong i-frame ang Shalom. Sabi ni Timothy. Paanong posible iyon? Paano ko nahulaan na para lumaban sa langit, dapat uminom ng tubig, at dapat kapag binisita siya ni Shalom? Paanong nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Lohikal ba sa tingin mo iyon? Tanong ni Orland. Paanong hindi makatwiran? Umalangaw-ngaw ang boses ni Old Master Fane bago matapos ni Timothy ang kanyang pangungusap. Walang lason. Sa tubig na ito. Kinuha ni Old Master Fane ang tasa ng tubig sa mesa at sinipsip ito ng maingat sa mahabang panahon. Nakarating siya sa isang conclusion, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi maganda. May lason sa bibig ng tasa. At maliit na bahagi lamang nito. Sabi niya. Ito. Nagbago ang mukha ni Shalom. Kung iyon ang kaso, ang ebidensya ay laban sa kanya. Walang lason sa tasa. Kung gayon, ang lason ay dapat na ipinahid sa bibig ng tasa, ngunit isang maliit na bahagi lamang nito ang naroroon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na alam ng taong lumason kay Neil kung saang tasa siya iniinom, at alam pa niya kung saan siya iinom. Maliban kay Shalom, sino pa ang makakapaglagay ng lason sa gilid ng tasang iniinom ni Neil? Siyempre, ang hindi alam ni Shalom ay ang lason ni Neil sa labi niya. Habang umiinom siya, ilang beses niya itong pinunasan bago tuluyang hinawakan ang tasa. Shalom, Timothy, ano pa ang gusto mong sabihin? Isang magnanakaw na sumisigaw ng "To catch a thief," na siyang naglason sa pagkakataong ito. Umungol si Orland. Lolo, hindi ko ito nilason. Bagamat alam ni Shalom na laban sa kanya ang ebidensya, ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang mawis siya ng walang dahilan. Kung hindi ikaw, sino yon? Ang matandang si Fane ay naniniwala lamang sa kanyang sariling obserbasyon. Sa nakikita niya, hindi maaaring lason ni Orland si Neil maliban kung mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa paghula. Kung hindi, paano niya nalaman na gusto ni Neil na uminom ng tubig, at kinuha pa ni Shalom ang tasa at ibinigay ang lason na bahagi kay Neil? Ito ay ganap na hindi makatotohanan. Kung hindi si Orland, sino ito? Hindi niya kayang magpakamatay, di ba?
Sino ang magpapakamatay ng walang dahilan? Ito ang pinakamalamang na posibilidad, ngunit ito ay pinasyahan bilang ang pinakaimposibleng posibilidad. Sa pananaw ng lahat, walang dahilan para magpakamatay si Neil. Kung nahihiya siyang makita si Shalom, ibig sabihin ay mayroon pa rin siyang hiya. It was normal, bakit siya magpapakamatay? At saka, kung nagpakamatay siya, sino ang nagbigay sa kanya ng lason? Wala man lang siyang braso, kaya paano siya nakainom ng lason? Kaya, lahat ng ito ay nagpatunay na si Shalom ang naglason sa Neil. 366. Si Timothy ay nakasimangot din. Bagamat hindi siya naniniwala na si Shalom ang mamamatay tao, wala siyang mahanap na dahilan para tumutol. Shalom, sabihin mo kay Lolo ang totoo. Ginawa mo ba? Kung aamin ka ngayon, papakawalan kita ng basta-basta. Kung hindi, tila tumanda ng ilang taon si Old Master Fane sa isang iglap. Bagamat unti-unting umiinit ang labanan sa kapangyarihan sa pamilya, gaano man kalakas ang pakikipaglaban ni Orland, hindi niya posibleng mapatay sina Timothy at Shalom. Hindi siya nang ahas na patayin sila sa publiko. Tungkol naman sa illegitimate na anak at magkasintahan, in a sense, hindi sila ituturing na miyembro ng Fane family kung hindi sila babalik sa kanilang pamilya. Kung naantig sila, kung gayon. Ito ay isang unspoken rule. Hindi. Alam ni Shalom na ang kanyang sagot ay mabibigo ang kanyang lolo. Sa kasalukuyang sitwasyon, sino ang maniniwala sa kanya? Gayunpaman, umiling pa rin si Shalom at mariing itinanggi ito. Hindi ka. Tamang-tama ang pagbukas ng tasa para sa posibilidad na malason mo ito. Ikaw lang ang makakagawa nito. Napabuntong hininga si Old Master Fane. Good. Very good. Timothy, ikulong mo ang tula sa West Room. Pag-iisipan ko muna bago magdesisyon. Oo. Walang pagpipilian si Timothy kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Pare, grabe ang pagkamatay ni Neil, kailangan mo siyang tulungan. Kakagising lang niya at lalaban na sana siya para sa posisyon ng young master, pero namatay siya ng ganon-ganon lang. Sayang naman. Nagdagdag si Orland ng panggatong sa apoy, tinuro ang intensyon ni Neil na ipaglaban ang posisyon ng young master, kaya naman gusto siyang patayin ni Shalom. Sinabi ko na. I-lock mo muna ang mga tula. Pag-iisipan ko muna bago magdesisyon. Ikinaway ng matandang lalaki na si Fane ang kanyang kamay. Hindi niya kayang patayin si Shalom para ipaghiganti si Neil. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang natitira na apo sa pamilyang Fane. Kung siya ay namatay, ang sinaunang pamilyang Fane ay walang tagapagmana. Oo. Tumango si Orland sa sakit habang dinampot ang katawan ni Neil at umiiyak, laban sa langit, tingnan mo, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Si Lolo ang nagdesisyon para sa iyo, hindi niya pababayaan ang mamamatay tao. Sa sandaling ito, kahit na hindi naniniwala si Timothy na ang kanyang anak ang mamamatay tao, talagang komplikado ang sitwasyon. Dahil hindi si Orland ang mamamatay tao, sino ang mamamatay tao? Sino ang gustong i-frame ang tula? Umiling si Old Master Fane at iwinagayway ang kanyang kamay. Maghiwa-hiwalay kayo, kinansela ang piging. Ang hapunan ng pagdiriwang ay dapat na maging isang magandang hapunan, ngunit sa pagkamatay ni Neil, nakansela ito, at ang buong sinaunang bahay na si Fane ay nahulog sa isang estado ng kalungkutan. Ipinadala ni Timothy si Shalom sa The West Wing. Bagamat si Shalom ay nasa house arrest at hindi pinayagang lumabas, pinapayagan pa rin si Timothy na bisitahin siya. Kaya, pagkatapos maipadala si Shalom sa loob, umupo si Timothy sa tapat niya. Shalom, sabihin mo sa akin, ikaw ba ang mamamatay tao ni Neil o hindi? Na-curious din si Timothy, kaya hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, hinding-hindi kita sasaktan. Dad! Hindi mo ba alam ang pagkatao ko? Kung sinaktan ko siya noon, pupunta ba ako para tulungan siyang humingi ng magandang siklek pellet? Mapait na ngumiti si Shalom, pero walang naniniwala sa akin sa pamilya. Iniisip nilang lahat na pinatay ko si Neil. Pero bakit ko siya papatayin? Itinaya ko ang aking buhay upang humingi ng gamot upang mailigtas siya, at pagkatapos ay pinatay ko siya. Wala ba akong gagawin?
Isa pa, lumpo na siya, at walang conflict of interest sa pagitan namin. Kung papatayin ko siya, hindi ba ako maghahanap ng gulo? Totoo naman. Sa tingin ko rin, pero hinala ka na ng lolo mo. Bumantong hininga si Timothy. Mukhang hindi ito ginagawa ni Orland. Sinong may gawa nito? Tay, may suspect nga ako. Huminahon si Shalom at pinag-isipan itong mabuti. Nag-isip din siya ng ilang clue. Oh, sino te? Agad na natuwa si Timothy at mabilis na nagtanong. Hanggat maaari nilang mahanap ang suspect, magagawa nilang linisin ang pangalan ni Shalom. Sa oras na iyon, maaaring may makuha si Shalom mula sa kasawiang ito at maibalik ang karapatang maging tagapagmana ng Young Master. Ito ay Neil mismo. Sinabi ni Shalom ng salita sa salita. Ano? Neil mismo. Bakit siya? Natigilan si Timothy. Nang pumasok ako kanina, hindi siya mukhang normal, at sinabi niya sa akin ang mga kakaibang bagay. Pagkatapos ay inulit ni Shalom ang sinabi sa kanya ni Neil. Kung ganon, posibleng si Neil mismo ang nag-consume ng lason, tapos na-frame ka. Pero, saan nakuha ni Neil ang lason mismo? Tanong ni Timothy. At wala siyang mga kamay, kaya paano niya ito kinuha? Ito. I'm afraid it's third uncle's cooperation. Nag-isip sandali si Shalom at nag-analyze, natatakot ako na may lason si Neil sa bibig niya noon, kaya hindi mukhang normal ang mukha niya, pero hindi niya kinuha, kaya hindi kumilos ang lason. Siguro ginamit ni third uncle ang pure chi niya para sugpuin ito, para kumapit siya sandali. Pagkatapos ay uminom siya ng tubig at nilunok ang karamihan sa lason sa kanyang bibig, at pagkatapos siya ay namatay. Ang lason sa tasang ito ay ipinahid sa kanyang mga labi ni Neil mismo. Bagamat nasuri na natin, ano ang silbi? Hindi napigilan ni Timothy na mapabuntong hininga. Hindi ka maniniwala ng lolo mo, patay na si Neil, iisipin niyang nagsisinungaling ka kapag patuloy kang nagsasalita. Dad, it's fine. Dito na lang ako maglilinang. Mas open-minded si Shalom. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari na lamang niyang gawin ito sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Oo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para palayain ka sa iyong pagkakasala, sabi ni Timothy. Kasabay nito, palihim na lumitaw si Orland sa tirahan ni Timothy. Nang akala ng lahat na dadalhin ni Orland ang katawan ni Neil pabalik at iiyak, lumitaw si Orland dito. Pangalawang hipag. Ang mukha ni Orland, bukod sa kalungkutan mula noon, ay naging lubhang madilim. Pumunta siya sa harap ng isang babae at tumawag sa mahinang boses. Heavenly Tiger. Anong ginagawa mo dito? Nagulat ang babae, siya ang ina ni Shalom, si Julie Dorian. Narinig na niya mula sa kanyang mga katulong na pinatay ni Shalom si Neil, kaya nagulat siya nang makita si Orland dito. Narito ka ba para tanungin ako? Hindi mangangahas si third kuya. Umiling si Orland at malungkot na sinabi, hindi mo masisisi ang pangalawang hipag para dito. Kahit hindi rin ako makapaniwala, lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Wala akong choice kundi maniwala. 3,067. Ano, Orland, ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Julie. Alam ko. Tapos na ang buhay ko. Napaka-heaven-defying ko na wala na akong pangarap. Gusto kong maghayganti sa tula, pero hindi ako maglakas loob. Kahit maglakas loob akong saktan si kuya, hindi ako maglalakas loob na saktan ka, pangalawang hipag. Sabi ni Orland, ngayon lang, gusto ko lang bumalik sa mapang hamon para makapagpahinga ang kanyang kaluluwa sa langit. Alam ko rin na sa Fane family, si Shalom na lang ang natitirang bloodline. Kahit anong mangyari, walang gagawin si Papa sa kanya. Kaya nga sinabi ko na ang pagsuwi sa langit ay katumbas ng pagkamatay ng walang kabuluhan. Nasabi ko na, Orland, ano ang gusto mong sabihin? Bagamat hindi masaya si Julie na pinuprotektahan ng kanyang asawa si Zyrene sa labas, anak pa rin niya si Shalom. Ang pagtawag sa kanya ni Orland na kanyang anak ay natural na nagpalungkot sa kanya. Kahit na nagkatrabaho silang dalawa noon, hindi siya magiging mabait kay Orland. Nandito ka para magreklamo. Paano kung napatay siya ng tula?
Ang apo ng aking pamilyang Dorian ay hindi isang taong maaari mong parusahan dahil lamang sa gusto mo. Sa totoo lang, hindi ganoon kakaya ang Fane family. Siyempre. Pangalawang hipag, hindi ko sinabi na haharapin ko ang Shalom. Sabi ni Orland na may mapait na mukha, pangalawang hipag, hayaan mo akong tapusin. Ang ibig kong sabihin ay, wala akong magagawa sa tula, ngunit gusto kong harapin ang aking pangalawang kapatid na lalaki. Haharapin mo ang Celestial Kilin. Sa tingin mo, posible ba iyon? Siyempre, nagustuhan ni Julie si Timothy. Kung hindi, hindi siya magseselos kaya sinubukan niyang saktan si Zyrene at ang kanyang ina. Hindi, ang ibig kong sabihin ay kung gusto nating harapin si Zyrene, hanggat namatay siya, malulungkot ang pangalawang kapatid ko, at makakamit natin ang ating layunin. Sabi ni Orland, gusto ko lang siyang palungkutin. Nawalan ako ng anak, kaya kailangan din niyang mawalan ng isa. Kung hindi, hindi ko maaayos ang puot sa puso ko. Oh! Sinasabi mo ba nalilipat ka na kay Zyrene? Nagulat si Julie, ngunit hindi na siya ganoon kagulo tulad ng dati. She nodded and said, then what do you plan to do? Ang mungkahi ni Orland ay nagpakilos kay Julie. Pagkatapos ng lahat, si Zyrene ay isang taong noon pa niya gustong alisin. Ang palihim na pag-aalala ni Timothy para kay Zyrene ay nagpagalit sa kanya, kaya paano niya pakakawalan ang ganoong pagkakataon. Dagdag pa, malamang na pinatay si Neil ng sarili niyang anak, si Shalom. Kung isa puso ito ni Orland at hindi ito pababayaan, kahit ang pamilya Dorian ay hindi makikialam sa negosyo ni Fane. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang pribadong bagay, at tinatakot lamang siya ni Julie. Ngayon, sinabi ni Orland na ang pagpatay kay Zyrene ay magpapatahimak sa kanyang galit. Isang buhay para sa isang buhay, ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari. Tumango si Julie. Sa totoo lang, natakot din siya na si Orland ay magalit kay Shalom na patayin siya. Ang nakayapak ay hindi natatakot sa mga may sapatos. Kung si Orland ay nabaliw at gustong pasabugan ang mga bagay-bagay, si Shalom ay mababalatan kahit na hindi siya mamatay. Hindi yun isang bagay na gustong makita ni Julie. Medyo natakot siyang magtrabaho kasama si Orland noon, at kahit na nagsaselo si Julie, alam niya kung paano protektahan ang kanyang anak. Paanong hindi niya malalaman na gustong ipaglaban ni Neil ang posisyon ng Young Master? Kaya naman noong nagtatrabaho siya kay Orland, palagi siyang nagpipigil. Ngunit iba ang mga bagay ngayon. Patay na si Neil, at si Shalom ang tanging ikatlong henerasyong nagmula sa bahay na Fane. Sa hinaharap, tiyak na gagawin siya ng matandang Fane na tagapagmana ng bahay, kaya naman mahinahon na nagtatrabaho si Julie kay Orland. Second sister-in-law, you know that defiantly just died, so the second brother's guard against me must be the heavy. Once I mobilized the Fane family's forces, he will definitely find out. I'm afraid that I'll make fool of myself by then. Bago ako makakilos, malalaman ni Kuya ang tungkol sa plano ko. So, I'm the wondering this time kung makakagawa kami ng pamilya Dorian. Ang plano ni Orland ay hayaan ang pamilya Dorian na makipag-ugnayan kay Zyrene. Kapag namatay si Zyrene, at nalaman ni Timothy na ang kanyang asawa ang pumatay sa kanyang anak, tiyak na malalayo siya kay Julie, at magugulo ang kanyang isip. Ito ang unang suntok. Ang pangalawang dagok ay hindi susuko si Orland matapos patayin si Zyrene. Matapos ang napakaraming taon ng pagsisiyasat, nalaman niya ang tungkol sa unang pag-ibig ni Timothy. Ang ikalawang hakbang ay ang kunin ng mga tauhan ni Julie na patayin ang unang pag-ibig ni Timothy. Kung pinatay niya muna ang unang pag-ibig ni Timothy, pagkatapos mag-away nina Timothy at Julie, maaaring palayain ni Julie si Zyrene. Kung tutusin, patay na ang B*H noon, at isang bata na lang ang natira. Imposible para kay Zyrene na makipag-away kay Julie para sa anumang bagay, at ito ay isang babae, kaya hindi nito banta ang katayuan ng pamilya ni Fane Shashi. Upang hindi magalit si Timothy, maaaring pabayaan na lamang ni Julie si Zyrene. Gayunpaman, iba ang unang pag-ibig ni Timothy. Kahit na nahulog si Timothy kay Julie dahil kay Zyrene, papatayin pa rin niya ang ina ni Zyrene.
Nahawakan na ni Orland ang selos ni Julie. Hinding-hindi papayag ang babaeng ito na mabuhay ang ina ni Zyrene. Dahil masama na ang pakikitungo niya kay Timothy, kung hindi namatay ang ina ni Zyrene at binuhay siya ni Timothy, ano ang mangyayari kay Julie? Gayunpaman, sa pangalawang pagkakataon na kumilos si Julie, sinasadya o hindi sinasadyang ipaalam ni Orland ang balita kay Timothy. Bagamat alam ito ni Timothy, wala siyang magawa para pigilan ito. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay magpadala ng isang tao upang pigilan ito. Sino ang dapat niyang ipadala? Sa sinaunang bahay ni Fane, si Timothy ay kapareho ni Orland. Ang bilang ng mga masters na maaari niyang pakilusin ay limitado, at ang makapangyarihang mga masters ay nasa ilalim ng kontrol ng matandang Master Fane. Hindi personal na maprotektahan ni Timothy ang ina ni Zyrene, kaya maaari lang niyang ipadala si Shalom. Sa ganitong paraan, maaari siyang magpanggap na nakipagkamay sa mga tauhan ni Julie at magpadala o umupa ng ilang mga assassin mula sa blood-clad Yellow Spring sect para patayin si Fane Shashi. Ito na ang ikatlong suntok. Si Zyrene, ang ina ni Zyrene, at si Shalom ay patay na lahat. Hindi naniniwala si Orland na kahit gaano pa kalakas si Timothy, wala siya sa mood na pakialam sa ilang negosyo ng pamilya. Hanggat siya ay nasaroon ng loob, maaaring samantalahin ni Orland ang sitwasyon at makahanap ng angkop na pagkakataon para itulak ang kanyang anak, si Fane Yiren, sa matandang Master Fane, na nagpapahintulot kay Fane Yiren na matagumpay na pumalit sa posisyon. Nang umakyat si Fane Yiren sa trono at naging tagapagmana ng batang ulo ng pamilya, hindi ba nasa bulsa ni Orland ang posisyon ng batang ulo ng pamilya? Siyempre, sa ikalawang hakbang ng plano, maaari ding pumunta si Timothy at protektahan ang ina ni Zyrene mismo. Mas mabuti pa iyon, mapapatay na lang niya siya, at pagkatapos ay magagawa ni Orland na pumalit sa posisyon. 368. Ang planong ito ay masalimuot na nauugnay, ngunit sa katalinuhan ni Julie, hindi niya naisip ang napakaraming bagay. Hindi niya akalain na ang kanyang nakakabaliw na selos ay pipilitin siyang magtrabaho kasama si Orland at personal na itulak ang kanyang anak at asawa sa bangin. Sa mga mata ni Julie, walang makakapagbanta sa kanyang posisyon kung patay silang lahat. Ang pamilyang Dorian. Hindi imposible. Pero kung kasali ang pamilya Dorian, kailangan mong ilihim ito. Ayokong malaman ni Timothy na ako ang nasa likod nito, sabi ni Julie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Siyempre second sister-in-law, napakaraming beses na tayong nagkatrabaho, wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala, basta patay na siya, mawawala ang peklat sa puso ko, at wala na akong dapat ipag-alala. Hindi ko napipigilan si Shalom na umangat sa taas. Sinabi mo. Tatandaan ko. Kung babalikan mo ang salita mo, hindi ka pababayaan ng pamilya Dorian natin. Nagbanta si Julie. Tama na. Ngumisi si Orland sa kanyang puso. Ang pamilyang Dorian. Kahit gaano kakalakas, hindi ka maaaring makipagdigma sa sinaunang pamilyang Fane para sa anak ni Julie. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sinaunang pamilya o sekta ay may sariling mga patakaran. Kung nakikialam ka sa mga tagalabas, hindi ba ibig sabihin na kahit sino ay maaaring makialam sa hinaharap? Ang mga patakarang ito ay nakatago lahat, at walang sino man ang lalabag sa kanila. Sige, nakuha ko, ako ay mag-aayos para sa ilang Earth-class late phase peak masters na pumunta sa oras na ito. Sabi ni Julie. Mabuti yan, pangalawang hipag. I'll take my leave now. Orland ay hindi nang ahas na manatili pa. Kung bumalik si Timothy at nakita niyang nakikipagsabuatan siya kay Julie, masisira ang kanyang plano. Hindi nagtagal pagkaalis ni Orland, bumalik si Timothy gaya ng inaasahan. Mabilis na ibinaba ni Julie ang kanyang telepono at lumapit para batiin siya na nagkukunwaring nag-aalala. Timothy, narinig ko na may nangyari kay Shalom. Anong nangyari? Seryoso ba? Okay lang, ako na ang bahala. Halatang ayaw magsalita ni Timothy. Nag-aalala pa rin siya kay Julie. Ang babaeng ito ay nagawang pangunahan ng isang grupo ng mga tao upang bugbugin ang ina ni Zyrene, kaya paano siya pagkakatiwalaan ni Timothy?
Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ni Julie, wala siyang magawa, at minahal niya ito ng totoo. Maliban kay Zyrene, magaling siya sa lahat ng bagay, kaya kasama niya si Timothy hanggang ngayon. Buti naman at ayos ka na. Nakahinga ng maluwag si Julie at sinabing, Timothy, matagal na tayong hindi naging intimate. Maliligo na ako. With that, kumandat siya kay Timothy at naglakad patungo sa banyo. Gusto niyang pasayahin si Timothy ng buong lakas. Kapag namatay si Zyrene, walang sikreto sa mundong ito. Ano ang mangyayari sa kanya kung malaman ni Timothy? Kaya naman, gusto niyang pasayahin si Timothy ng maaga para kahit malaman ito ni Timothy, wala siyang magagawa. Handa siyang pasayahin si Timothy sa mga susunod na araw. Kailangang sabihin na pinangalagaan ni Julie ang kanyang sarili. Siya ang panganay na anak na babae ng sinaunang pamilyang Dorian, isa sa pinakamalakas na pamilya noong sinaunang panahon. Mayroon din silang ilang face-preserving pill, at habang hindi siya master ng Sky Class, nakainom siya, kaya maganda pa rin siya. Siya ay may kagandahan at alindog ng isang mature na babae, at ang isang tingin niya mula sa kanya ay nagpainit sa ibabang bahagi ng katawan ni Timothy. Wala sa magandang mood si Timothy, kaya hindi masamang ideya na ilabas ang kanyang galit kay Julie. Huminga siya ng malalim, hinubad ang kanyang coat, at maliligo na sana nang magbip ang telepono ni Julie. Toot. Karaniwan, wala sa mood si Timothy na tingnan ang telepono ni Julie. Gayunpaman, masama ang pakiramdam niya ngayon. For some reason, kinuha niya ang phone niya at binasa ang message dito. Alam ko, little sister. Matagal ko nang iniisip na magpadala ng mga tao para makipag-deal sa kanya. Dahil interesado si Bruno sa kanya, kukunin ko si Bruno para magdala ng mga tao para harapin siya. Paglalaruan ko muna siya at pagkatapos ay papatayin siya. Ang sumagot ay ang kuya ni Julie, si Geoff, at si Bruno ay ang kanyang bunsong anak, si Bruno. Alam ni Timothy na ang kanyang panganay na anak, si Bruno, ay namatay sa paglilitis ng Sky Elixir sect, ngunit wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilyang Dorian, kaya hindi siya nagtanong ng marami. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang text message ni Geoff ay nagpagulo kay Timothy. Kanino interesado si Bruno? Sino ang haharapin niya? Anong play muna, tapos pumatay? Dahil sa pagkamausisa, binasa ni Timothy ang mga mensahe mula kay Julie at Geoff. Gayunpaman, sa sandaling basahin niya ang mga ito, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Ang mga mensahe mula noon ay labis siyang nagalit. Ang mensahe ay mula kay Julie, na humihiling kay Geoff na magpadala ng grupo ng Earth Class na mga Masters upang harapin si Zyrene. Si Timothy ay basang-basa sa malamig na pawis. Julie. Ang mga mata ni Timothy ay puno ng galit. Bagamat hindi ito gaanong mga text message, sapat na ito para maging bato ang isang malaking kaganapan. Ang mga dating pagnanasa ni Timothy ay nawala sa isang iglap. Malaki na ang utang na loob niya kay Zyrene, at bilang young master, hindi niya ito papayagang bumalik sa Fane family. Hindi niya ito papayagang bumalik sa pamilya. Gaano siya kaagrabyado. Ngayong alam na ni Timothy na papatayin ni Julie si Zyrene, galit na galit siya. Hindi niya inalaga ang mabuti si Zyrene, at hindi niya maibigay ang pagmamahal ng kanyang ama. Siya pa ang naging dahilan upang mahiwalay siya sa kanyang ina mula pa noong bata pa ito, at walang nakakaalam kung ang kanyang ina ay patay o buhay. Ang lahat ng ito ay sapat na para malungkot si Timothy. Paano niya natitiis ang nangyari ngayon? Nang nagngangalit si Timothy, natapos na ni Julie ang kanyang pagligo at lumabas na ng banyo. Gayunpaman, hindi niya alam na ni Timothy na kukunin niya ang pamilya Dorian para patayin si Zyrene. Marahan pa niyang sinabi kay Timothy, Timothy, ikaw na ang mag-shower. Hihintayin kita sa kama. Teka. Hihintayin mo ba ang anak ko na patayin mo? Malamig na sabi ni Timothy. Timothy. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin na pinatay ang anak mo? Nagulat si Julie, at namutla ang kanyang mukha. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili, Timothy, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ba tayo pumayag na maging intimate?
Julie, stop pretending. Ikaw na mismo ang nagpadala ng message. Itatanggi mo ba? Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ng personal? Habang nagsasalita si Timothy, inihagis niya sa harap niya ang telepono ni Julie at malamig na sinabi, nakita ko na ang mga mensahe sa pagitan mo at ng iyong kapatid na si Geoff. Sinusubukan mo pa bang tanggihan ito? 369. Ako. Si Julie ay ganap na natulala. Siya ay talagang isang babae na walang sariling pag-iisip. Kahit nakapatay siya ng tao, hindi niya alam kung paano ito itatago. Akala niya ay tiyak na hindi makikita ni Timothy ang kanyang text message, ngunit sa kanyang pagtataka, nakita talaga ito ni Timothy. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Julie, alam kong sinusubukan mong patayin si Zyrene, pero inosente siya. Kahit ano paman, anak ko siya. Hindi niya alam ang tungkol dito, at hindi mo siya matitiis. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang posisyon mo, at hindi niya malalagay sa panganib ang posisyon ni Shalom. Bakit mo pa rin siya hinahabol? Ano ba ang hinahabol mo sa kanya noon pa? Si Timothy ay hindi tanga. Alam niya na si Orland ang nasa likod ng pagpaslang kay Zyrene, ngunit imposibleng sabihin na hindi kasali si Julie. I'm sorry, Timothy. Bagamat kinasusuklaman ni Julie si Zyrene, ayaw niyang masira ang kanilang relasyon. Ang mga salita ni Timothy ay nagparamdam sa kanya na ang pagkamatay ni Zyrene ay hindi makakaapekto sa anuman. Siya ay isang babae, at hindi niya kayang makipagkompetensya kay Fane Shoshi para sa posisyon sa ulo. Hindi rin siya manliligaw ni Timothy, anak lang siya ng kanyang kasintahan, at hindi iyon mahalaga. Gayunpaman, nag-aalala si Julie sa kaligtasan ni Shalom, kaya sinabi niya kay Timothy ang lahat ng nalalaman niya, Timothy, makinig ka sa akin. Ginagawa ko ito para sa tula. Para sa tula. Kumunat ang noo ni Timothy at malamig na nagtanong, bakit mo nasabi? Ano ang kinalaman nito sa mga tula? Tingnan natin kung anong excuse ang maisip mo. Ganito, sinabi ni Orland na ang ating Shalom ay pumatay laban sa langit. Sinabi niya na gusto niyang pagbayaran ang kanyang buhay, at magiging kalmado lamang siya pagkatapos na patayin ang isa sa iyong mga anak. Hanggat patay na si Zyrene, hindi niya itutuloy ang krimen ng pagpatay kay Shalom. Julie ay hindi nang ahas na magtago ng anuman sa Fangs Orland, kaya't hindi siya naglakas loob na magtago ng anuman sa Fangs Orland, Opinyon ng isang babae. Hindi alam ni Timothy kung tatawa ba siya o iiyak, pero mas lalo siyang nagalit. Naniniwala ka pa nga sa mga salita niya, may utak ka ba? Ni hindi man lang pinatay ni Shalom si Neil. At saka, kahit napatayin niya siya, walang magagawa si tatay sa kanya. Siya lang ang bloodline ng sinaunang pamilyang Fane, at kung mamamatay siya, hindi mo ba akalain na magkakaroon ang pamilya ng mga Fane? Ako. Nauutal na sabi ni Julie, hindi alam ang sasabihin. Sabihin mo sa kapatid mo na kanselahin ang planong ito. Umungol si Timothy. Okay. Mabilis na kinuha ni Julie ang kanyang telepono at dinial ang kanyang kapatid, ang numero ni Geoff. Little sister, natanggap mo ba ang mensahe ko? Nasabi ko na sa matanda ang tungkol dito, at pumayag naman siya. Alam mo, hindi na siya mahina sa apo niya, at sobra-sobra na ang pagmamahal niya sa kanya. Nabalitaan ko na may gusto siya sa isang babae, kaya nagpa siyang magpadala ng Sky Class Early Phase kaysa sa Earth Class. Ano sa tingin mo? Patay na ang asong Zyrene na iyon. Kinuha ni Geoff ang telepono at tuwang-tuwang sinabi kay Julie bago siya makapagsalita ng anuman. Saglit na natigilan si Julie, ngunit mabilis siyang sumagot, Kuya, kanselahin ang planong ito, huwag patayin si Zyrene, hindi na kailangang magpadala ng mga tao. Little sister, what do you mean by this? Bakit na-cancel? Tanong ni Geoff, natigilan. Kuya, nalaman na ni Timothy. Ayokong makipagtalo sa kanya, kaya kanselahin na natin ito. Si Julie ay nagmamalasakit pa rin kay Timothy. Little sister, I'm tell you, both already know about this matter, and our father also knows about it.
Nagutos na siya na magpadala ng mga tao, pero bigla mong kinansela. Sa tingin mo, papayag ba si Bok? Sa tingin mo ba ay casual ang mga salita ni tatay? Biglang iniba ni Joff ang paksa at sinabing, sa tingin ko alam mo kung anong uri ng tao si tatay, tama ba? Napakabigat ng kanyang mga salita. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanyang mga salita. Ikaw at ako ay hindi pwede. At saka, pagkatapos niyang hindi matalo, ang matanda ay labis na naghangad sa kanya. Gustuhin man niya ang mga bituin sa langit, mag-iisip ng paraan ang matanda. Sa tingin mo ba kaya mong huminto dahil lang sa hindi ka mahina? Kung akitin mo ang kanyang interes, matutupad ng matanda ang kanyang hiling kahit anong mangyari. Ito. Napatulala si Julie. Naiintindihan niya ang mga salita ni Joff. Alam na alam niya ang personalidad ni Master Dorian. Kapag nakapagdesisyon na si Master Dorian, hindi na niya ito babaguhin. Bukod dito, kinasangkutan nito si Bruno. Sa kasong ito, nakalagay na ito sa bato, at walang paraan para baguhin ito. Sige, little sister, kausapin mo si Bayaw. Illegitimate daughter lang yan. Kalimutan na natin to. Ayaw niyang malungkot ang matanda, di ba? Kung wala na, I'm hung up. Try mo siyang kumbansihin. Sabi ni Joff. Okay. Walang choice Julie kundi ibaba ang telepono. Napakatahimik ng silid, kaya malinaw na naririnig ni Timothy ang pag-uusap ni na Joff at Julie. Medyo natulala siya bigla. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na umunlad sa ganitong lawak. Ngayong namagitan na ang matandang master na si Dorian, hindi na ito isang bagay na kayang kontrolin ng mga ordinaryong tao. Maliban kung ang matandang Master Fane ay maaaring tumawag sa telepono upang lumabas at makipagpayapaan, walang paraan upang baligtarin ang sitwasyong ito. Ngunit ang problema ay, hindi kailanman hihilingin ni Timothy ang matandang Master Fane na makiusap para sa kanya. Si Zyrene ay hindi bumalik sa pamilya, at siya ay isang babae. Hindi sasaktan ni Old Master Fane si Old Master Dorian para sa kanya. Dagdag pa, sa paglason ni Shalom kay Neil, anuman ang sinabi ni Timothy sa matandang Fane, hindi niya hahayaang tumulong ang matandang si Fane. Timothy, sinubukan ko ang aking makakaya, ngunit alam mo ang aking ama. Mahinang tumingin si Julie kay Timothy. Galit na galit si Timothy kaya ngumuso siya. You incompetent old woman. Timothy, pasensya na. Ang tanging nagagawa ni Julie ay humingi ng tawad. Mali. Anong silbi ng pagiging mali? Inip na ikinaway ni Timothy ang kanyang kamay at lumabas ng silid. Siya ay labis na bigo. Ang bagay na ito ay ginawa ng hindi na maibabalik ni Julie, at dahil wala siyang magagawa, kailangan niyang mag-isip ng solusyon. Kung ito ay isang normal na practitioner, ayos lang, ngunit ito ay kailangang ang unang bahagi ng Sky Class mula sa pamilya Dorian. Ito ay isang tao na kahit si Timothy ay hindi makaharap siya ay nasa tuktok ng Earth Class late phase, at kahit na malapit na siyang makapasok sa Sky Class, isa pa rin siyang Earth Class. Kahit na lumampas siya sa unang bahagi ng Sky Class, hindi pa rin niya magagawang labanan ang isang Sky Class na sikat na sa mahabang panahon. 3,070. Kaya naman, hayaan niya itong personal na si Shalom, o kailangan niyang maghanap ng malakas na bodyguard para sa kanya. Malinaw na hindi qualified si Fane Sanhuang paglalaro lang siya ng bata sa harap ng isang Sky Class. Gayunpaman, hindi makaalis si Shalom sa bahay ni Fane. Kung umalis siya, iisipin ng mga tao na tumakas siya upang maiwasan ang parusa. Kaya, matutulungan lang ni Timothy si Zyrene na makahanap ng bodyguard mula sa ibang source. Alam na alam ni Timothy ang personalidad ni Bruno. Ang batang ito ay medyo debauchy, at kung hindi niya makuha ang gusto niya, patuloy niya itong guguluhin. Kaya, kung si Zyrene ay walang malakas na bodyguard sa kanyang tabi, siya ay nasa tunay na panganib. Pero saan daw siya maghahanap ng Sky Class para maging bodyguard niya? Pagkatapos ng lahat, may pagmamalaki ang Sky Class Masters. Anong Sky Class ang maaaring maging bodyguard para sa isang celebrity? Kahit na ang mga awit na ito ay isang hindi lehitimong anak na babae ng sinaunang pamilyang Fane, hindi ito gagawin.
Ang mga Sky Class Master na iyon ay pawang mga marangal na bahay, mga panauhin pinapayagan silang pumunta sa isang misyon paminsan-minsan at ang pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo ay sapat na, ngunit upang hayaan silang manatili sa tabi ng isang tao bilang mga bodyguard hindi iyon magagawa ni Shalom. Marahil ang matandang si Fane lamang ang personal na magbibigay ng utos na maging bodyguard ang mga Sky Rank Elder ng pamilya. Siya, si Timothy, ay walang ganoong uri ng lakas. Gayunpaman, si Timothy ay walang ibang pagpipilian kundi ang bumaling sa sinumang doktor sa desperadong sitwasyong ito. Alam niya ang isang mission publishing platform sa secular na mundo, kaya pinunan niya ang kanyang mga kinakailangan sa layuning subukan ito. Bodyguard, Sky Class. Maaaring sundan ng protected ang bodyguard kahit saan siya magpunta, at 100 million ang monthly salary. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, paulit-ulit itong binago ni Timothy. Ginawa niyang maluwag ang mga kondisyon hanggat maaari dahil alam niya na ang Sky Class Masters ay may pagmamalaki at init ng ulo hindi makatutuhanang asahan na siya ang bodyguard ni Zyrene. Hinahayaan lang niya si Zyrene na manatili sa tabi niya, at hayaan siyang ilipat ang kanyang trabaho sa lungsod kung saan malayang makakagalaw ang Sky Class Masters. Ito rin ay isang paraan ng paggalang sa Sky Class Masters. Ang sweldo na 100 milyon sa isang buwan ay maaaring mukhang isang astronomical figure, ngunit ito ay talagang hindi ganoon kataas. Sinong bisita sa Sky Class ng pamilya ang hindi gagamit ng higit pang mapagkukunan ng cultivation kaysa dito? Maliit pa rin ang 100 milyon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung may mga Sky Class Masters na makakakita nito sa platform na tulad nito sa Common World, ngunit nagmamadali si Timothy ngayon, at ito lang ang paraan para mai-post niya ang misyon. Pagkatapos ng lahat, tanging ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ang maaaring upahan sa sinaunang mundo. Maaari silang gamitin upang pumatay ng mga tao, ngunit hindi bilang mga bodyguard. Gayunpaman, sa sorpresa ni Timothy, nagkaroon ng tugon wala pang kalahating oras pagkatapos niyang i-post ang misyon. Nag-ring talaga ang phone number na naiwan niya. Kung ibinukod niya ang posibilidad ng isang pagkakamali, ang tawag na ito ay dapat na mula sa taong tumanggap ng misyon. Ito ay dahil ito ay isang hindi pangkaraniwang numero ng telepono. Halos walang nakakaalam ng numero ng teleponong ito. Bukod dito, kakaon lang ng telepono, kaya ang tanging paraan para makatanggap ng tawag ay sa pamamagitan ng mission publishing platform. Sa isiping iyon, excited na kinuha ni Timothy ang telepono. Hello, kumusta ka? Ikaw si Mr. Moon, tama ba? Isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Oo, ako ito. Lalong nasasabik si Timothy. Si Mr. Moon ay isang apelyido na random niyang ginawa sa website ng anunsyo ng misyon. Tila tinawagan nga siya ng kabilang partido tungkol sa bagay na ito. Maaari kong tanggapin ang mga kondisyon ng misyon na iyong iminungkahi. Gayunpaman, ang buwan ng sweldo ay medyo mababa. Maaari mong taasan ito ng kaunti. Dumiretso sa punto ang kabilang partido. Ito. Alam ni Timothy na ang 100 milyon ay hindi malaki para sa isang Sky Class Master, ngunit wala siyang ganoong kalaking pera sa kanyang pribadong itago. Hindi naman niya pwedeng hayaan na lang nabayaran ito ng sinaunang bahay na si Fane, di ba? So, after a moment of hesitation, he said, how about 150 million? Sige, 150 milyon, ngunit kailangan mong magdagdag ng ilang mapagkukunan ng paglilinang. Kung kailangan ko ng anuman, kailangan mong gawin ang iyong makakaya upang matulungan akong mahanap ito. Pinag-isipan ito ng kabilang partido at pumayag. Hindi yun problema. Hanggat gagawin mo ang iyong makakaya upang protektahan ang aking anak na babae, hindi problema ang paghahanap ng ilang mapagkukunan ng paglilinang. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Timothy. Para sa kanya, ang paghahanap ng mga mapagkukunan ng pagtatanim ay mas madali kaysa sa pagbabayad sa kanya ng isa pang 50 milyon. Kung ganoon ay walang problema. Tatanggapin ko na ang misyon mo. Sabi ng kabilang partido. Teka, paano ako maniniwala sa'yo? Sky Class ka. Nag-aalangan na tanong ni Timothy. Hindi dahil sa kaina hinala si Timothy, ngunit ang mga bagay ay naging masyadong maayos.
Kaka-post lang niya ng mission kanina, at may nag-apply na, at naabot pa nila ang mga requirements. Kailangang malaman ng isang tao na nakahanap si Timothy ng isang Sky Class Master, hindi isang normal na mamamatay nakahanap siya ng ganoon lang. Nakita niya itong hindi kapanipaniwala. I'm not a Sky Class, but the people I sent were Sky Class early phase. Sabi ng kabilang partido. Oh. Okay lang, pero we'll make a deal kung hindi Sky Class early phase, hindi ko tutuperin ang pangako ko. Si Timothy ay natatakot sa isang scammer, kaya sinabi niya ng maaga sa San Juan. Si Fane San Juan ay hindi isang malakas na practitioner, ngunit masasabi niyang isa itong Sky Class Master. Kung peke ang tao, hindi ililipat ni Timothy ang pera sa kanya nang walang kumpirmasyon ni Fane San Juan. Sure, pwede kang magbayad pagkatapos mong magkita. Diretsyong sabi ng kabilang partido. Sige, paano tayo makikipag-ugnayan sa isa't isa? Tanong ni Timothy. I'll get him to call you to arrange a place. Sige, tatanggapin ko ang misyon mo. Sabi ng kabilang partido. Pagkatapos nito, ibinaba ng kabilang partido ang telepono. Nakita rin ni Timothy na ang misyon na naipost niya sa computer ay tinanggap ng iba. Hindi sinasadyang itinuro ni Timothy ang antas at kredibilidad ng taong tumanggap ng misyon, ngunit nang tingnan niya ito, nagulat siya. Ang mission completion rate ay talagang 100%, at ito ang pinakamataas na level ng Crown Assassin sa Mission Delegation Network. Totoo kaya ito? Si Timothy ay hindi naniniwala na ang isang karaniwang network ng World Mission ay maaaring magkaroon ng isang Sky Class Master, ngunit ang taong ito ay hindi mukhang isang scammer, siya ay isang mataas na antas ng Master. Sa 100% na rate ng pagkumpleto ng misyon, hindi na kailangang sirain ang kanyang reputasyon dahil sa misyong ito. Kung tutusin, ang 150 milyon ay hindi maliit na halaga, ngunit hindi rin ito marami. Karamihan sa mga assassination mission dito ay maaaring kumita ng hanggang 10 milyon. Dahil napakataas ng completion rate ng taong ito, siguradong nakakita na siya ng pera noon pa man. Kaya, si Timothy ay puno ng kumpiyansa sa bodyguard na ito. Matapos ayusin ang ganoong malaking usapin, handa na si Timothy na talakayin itong muli kay Shalom. Pagpapatawag ng buwan ng mga ticket, mga tip, mga subscription, mga gusto. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.